Ako nga pala si Ethan, 28 years old, tubong Bulacan. Nag-umpisa ang pagka-adik ko sa programa ninyo bago pa pumutok ang pandemic. Madalas kasi ako nasa opisina lamang at nakasuot ang earphones. Sa 8 oras sa pagtatrabaho, 5 days a week, napakinggan ko na siguro halos lahat ng mga episodes na inyong ini-edit. Sa tingin ko naman hindi pang karaniwan itong kwentong isi-share ko sa inyo ngayon. Ganito kasi yun. Meron kasi akong girlfriend, si Janine. Nakilala ko siya sa workplace pero naging kami lang noong lumipat na ako sa ibang company. Nag-decide kami mag-give-in para makatipid sa pambayad ng upa dito sa Maynila. Paminsan-minsan ay umuwi ako ng Bulacan para tingnan ang sitwasyon ng tatay kong medyo may edad na. Pero noon nang pumutok ang pandemya, halos hindi ko na alam kung papaanong gagampanan ang pagiging anak at boyfriend ng sabay. Paano yung nangyari pa? Di ba kapadala ko lang ng pera sa inyo last week? Hindi ko nga rin alam kung sino tumira ng wallet ko Nilabag ko lang naman dito sa ibabaw ng TV kahapon. Wala bang ibang nakakapasok dyan sa bahay? Hindi ko alam. Alam mo naman dito sa lugar natin dikit-dikit ang bahay. Malay ko ba kung may nakasalisi na pala? Paano yan? Hindi wala kayong panggastos. May natitira pa dun sa ayuda na binigay ng barangay. Sus, ano namang mapapala nyo sa ayuda na puro delata at noodles? Pwede naman sigurong pagtsagaan. Papadalan ko na lang kayo ulit ng pera. Pero siguraduhin nyo itatabi nyo na maayos ha. Sige anak. Kaso bukas pa yung remittance ngayon. Di ba kababalik lang ng ECQ? Ay, oo nga pala. Paano kaya to? Wala ba kayong online bank? Ano ba yung online bank na yun? Hindi naman ako marunong sa mga ganyan Alam mo namang dikipad lang tong cellphone ko. Sige. May kisuyo na lang ako kay Chard. Baka pwedeng sa kanya ko na lang ipadaan. Okay, sige anak. Balitaan mo na lang ako ha. Sige pa, tawag ako ulit. Hello? Tol? Tol, sa bahay ka ba ngayon? Oo, Tol. Bakit? Pwede ba akong makisuyo? Papadalan ko kasi ng pera sila Airpat Kaso naalala ko sarado ng mga remittance ngayon kasi kakabalik lang ng ECQ. Ganun ba, Tol? Anong gagawin? Di ba may online bank ka naman? Baka pwedeng sa'yo ko na lang muna ipadaan. Okay lang ba? Naku, okay lang naman sana sa akin, Tol. Kaso, may problema tayo. Ano yun? May symptoms ako ngayon COVID? Oo Opo. Kaya pala nauubo ka Kumusta ka naman? Okay naman ako. Parang normal na ubo lang naman. Pero syempre, under observation kami. Mas mainam ng sigurado, di ba? Yun lang. Pasensya na, Tol Hindi ako makatulong ngayon. Di ayos lang. Sige, pagaling ka tol. Salamat. Paano yung airpot mo pala? Uwi na lang siguro ako bukas. May quarantine pass naman ako Sige. Ingat, Tol. Bawi ako next time Pasensya na talaga. Wala yun tol. Salamat pa rin Sino yon, love? Si Chard. Pinapakiusapan ko kasi baka pwede ipabot yung pera sa kanya. Kaso may symptoms daw siya ng COVID Ganon? Paano yun, love? Love, okay lang ba kung umuwi muna ako bukas? Mukhang kailangan ako ni Papa Oo naman, love. Babalik ka rin naman agad, di ba? I'll make sure na kumpleto lahat ng kailangan mo dito sa loob ng bahay bago ako umalis. Wala ka pa namang quarantine pass. Hay nako, wag mo na akong alalahanin dito, love. Kayang-kaya ko yung sarili ko. Ang intindihin mo, si Tito. Kasi may edad na yun kaya kailangan niya ng makakasama doon. Yan pa. Gamitin niyo muna itong luma kong cellphone. Ginawan ko na rin kayo na account sa online banking. Ay Diyos ko, napakahirap palang matutunan to, nak. Sa umpisa lang yan. Basta huwag niyo lang ibibigay sa iba yung password niyo Ginawan ko na rin kayo ng Facebook tsaka Messenger. Doon lang tayo mag-usap. Para hindi na kayo mag-load palagi. May wifi naman dito sa bahay Sige nak, salamat ha.
Kumusta ba kayo ni Janine doon? Di ba mahigpit ang quarantine sa inyo? Medyo mahigpit din pa. Isa lang sa amin ang binigyan ng quarantine pass. Si Janine nakakapag-work from home naman. Ako kailangan talaga sa office eh. Ngayon lang hindi makapasok kasi nga ECQ. Sige anak. Kayang-kaya ko naman ng sarili ko dito. Marami naman ako malalapitan dito kapag kailangan ko ng tulong. Basta balikan mo na yung trabaho mo sa Manila at bibihira na lang kami napangahawa ka ng trabaho ngayon. Oo nga po eh. Kaya natsagayin ko na muna. Lilipas din naman siguro tong pandemic na to. Basta yung billing ko sa inyo pa ha. Wag nyo ibibigay kahit kanino yung password ninyo. Oo nak, di bale. Pag may tanong ako tungkol sa mga online na to, tatawag na lang ako sa'yo. Sige po, kailangan ko na rin agad lumuwas. Naghihintay sa akin si Janine eh. Chat na lang po kayo kaya tawag pag may kailangan kayo. Wala akong kapatid at matagal nang hiwalay ang mga magulang ko. Wala ding kamag-anak si Papa sa Bulacan dahil nasa probinsya ang mga kapatid niya. Kaya naman walang ibang pwedeng mag-alaga sa kanya kundi ako lamang. Mabuti na lang at malakas pa siya kahit papaano, kaya naiiwan ko siya ng matagal sa bahay. Pero naging malaking problema talaga nung lockdown dahil dumalang ang pag-uwi-uwi ko sa Bulacan. Mabuti na lang at nauso na nga ang internet kaya nakagawa ako ng paraan para mapadalhan siya ng pera kahit nakatakot-takot na community quarantine ang ilang beses na ipinatupad noon. Noong unti-unti nang nasanay ang mga kumpanya sa work from home setup ay tinayagan na rin akong makapagtrabaho sa bahay. Naghanap na kami ni Janine ng murang apartment na malapit kay Papa. Hindi ko na problema ang pagpapadala ng pera at pagbabantay sa kanya dahil isang sakay ng jeep na lang at konting lakad ay mapupuntahan ko na siya sa bahay. Hindi na rin ako masyadong nako-compromise o hindi na rin masyado nakokompormiso ang quality time namin ng girlfriend ko. Ang problema na lang ay merong isang malaking pagsubok na dumating sa aming dalawa. Gutom ako ah. Ang dami kasing pinatapos ng boss ko eh. Pag natapos ko na lahat ng deadline ko, matutulog talaga ako. Tapos to. Love, hindi ka pa kumakain. Wala akong gana. Wala kang gana? Bakit? Basta, May problema ba? tuwing kailan nga ulit yung schedule ng work on-site mo? Tuesday, Thursday. Bakit? Pero pumupunta ka rin pag weekends. Minsan lang yun love kapag may mga naiwan trabaho yung mga nag-positive. Syempre hindi naman sila papayagan na pumunta sa office kaya kami yung gumagawa ng trabaho nila. May dagdag bayad naman kaya okay na rin. Sigurado ka bang work talaga yung pinupuntahan mo? Oo naman, bakit? O baka naman may mini-meet up kang ibang babae? Ha? Ano? Wow, maang-maangan? Ano mga maangan? Teka nga, isang bagaling yan. Ba't biglang kung ano pumasok sa isip mo? Nakita ni April na may account ka sa dating app. Ano? Talagang magde-deny ka pa? Malamang. Wala naman akong ginagawang account sa dating app eh. Never akong gumamit nun, hello? Ayan, sinend niya sa akin yung screenshot na yan. Pangalan mo yan, di ba? Picture mo yan, di ba? Pati birthday at address mo, saktong-sakto. Ngayon, sabihin mo sa akin, hindi ikaw yan. Hindi ako to. Ba't naman ako gagawa ng account sa dating app? Taken na ako. So, sino? Ako? Gagawin kita ng account para awayin ka, ganon? Love naman, wala naman akong sinabing ganun. Ang sa akin lang, maniwala ka naman sana na hindi ako yung may gawa niyan. Ewan ko sa'yo. Saka na tayo mag-usap kapag handa ka nang umamin sa ginawa mo. Excuse me, matutulog na lang ako. Teka lang naman, love! Love! Di nga. Habang kumakain kayo nag-walk out? Oo, tol. Mga babae talaga. Lakas ng toyo no? Sinabi mo pa. O bakit nagalit? Nakita daw kasi ng friend niya na may account ako sa dating app. May screenshot pa nga eh. Oh, nangyari sa'yo?
Wala. Nasabid lang sa sarili kong laway. Oo, tapos anong sabi mo? Hindi syempre sinabi ko na hindi ako yun. Gusto ba naman yung mangyari umamin ako? Pero hindi ikaw ang may gawa ng account na yun. Hindi, ano ako tanga? May girlfriend na ako, gagawa pa ako ng account sa mga ganyan. Alam mo, pag nalaman ko lang kung sinong gumawa ng fake account na yun, ingungudgud ko talaga sa imbornal yung pagmumukha niya. Paano yan? Di outside ako lang buka mamaya. Bahala siya. Pero hindi ako papayag sa gusto niyang mangyari na aamin ako sa hindi ko naman ginawa. Ayoko sanang magbuhat ng sarili kong bangko pero sa totoo lang, loyal na loyal ako sa girlfriend ko. Hindi ako nagkaka-interes sa ibang babae. Oo, paminsan-minsan nagagandahan pa rin sa iba pero not to the point na maghahanap pa ako ng idadagdag o ipapalit kay Janine. Kaya naman laking gulat ko noong sinabi sa akin ni Janine na may nakakita sa akin sa isang kilalang dating app. At kahit anong paliwanag ko, ayaw maniwala ni Janine na hindi ako may hawak ng account na yon. Nagpalipas muna ako ng isang gabi na hindi kasama si Janine pero kinabukasan na agad akong pumunta sa apartment namin at ipiniliwanag ng mabuti na wala akong kaalam-alam tungkol sa account na nakita ng kaibigan niya. Mabuti na lang at nagkabati rin kaming dalawa ni Janine. Pero madiin niyang sinabi na kung sakaling mapatunayan niya na ako ang may hawak ng account na yun, ay hindi niya raw ako mapapatawad. Di na lang matatapos na ako. Kaya napatawag tong babaeng to. Hello, love? Love, anong oras out mo? Makakapag-out naman siguro ako on time, love. 5 p.m. Bakit? Nagugutom kasi ako eh. Gusto mo dalan kita ng food? Gusto kong pumunta sa mall. Sige. Mamaya pag-uwi ko punta tayo. Malapit lang naman eh. Ganito na lang, love. Punta na ako sa mall, tapos dun mo na lang ako daan ng pag-uwi mo. Okay lang? Oo naman, sige. Yay! Okay, magbibihis na ako. Okay, love. See you. Cute talaga na ito. Love, dito na ako sa mall. Saan ka nakatambay? Nandito na ako sa mga food stall, love. Sa tabi ng supermarket. Sige. Punta ako dyan. Okay. Uy, Chard! Tol! Pauwi na? Oo, daan ako lang saglit si Janine. Nag-crave yata sa kung ano sabi magkita daw kami dito. Huy! Baka naman naglilihi na si Janine. Hindi ko rin alam, tol. Pero lagi naman nag-crave sa kung ano-ano yun eh. Ganun ba? Ikaw ba, pauwi ka na? Oo. Bumili lang saglit ng pang-repair dun sa lababo sa bahay. Pareho pa talaga tayo naka-blue Oo nga eh. O sige na, tol. Enjoy sa lakad Sige, ingat. Hi, love. Hi. Sakto, nakabili na ako ng food natin. Bayad na to? Hindi pa, love. Wala silang panukli sa pera ko eh. Sige, ako na lang magbabayad. Wait, love. Oh, bakit? Bantayan mo muna to, please. Ihing-ihi na kasi ako eh. Sige, go. Mag-CR ka na. Ako na muna magbabantay dito. Okay. Ay, makapag-games nga muna habang naghihintay. Ethan, right? Yes? Sino ka? Ako to, si Rika. Rika? Yes, yung kachat mo. Kachat? Sa dating app. Di ba usapan natin magkikita tayo dito? Kanina pa nga kita hinahanap eh. Nako, miss. Sorry, hindi ako yung kachat mo sa dating app. Nagkakamali ka lang. No, I'm sure it's you.
Ikaw yung nasa picture eh. Love? Sino yung kausap mo? Loves, si ano daw, ano nga ulit pangalan mo? Rika. Rika daw, love. Love? So, may girlfriend ka? Oo. Ako yung girlfriend niya. Bakit? Just My God. It's just another case na naman pala ng lalaking hindi makontento. Ano? Anong ibig mong sabihin? Yung boyfriend mo, nasa dating app. And we agreed to meet here. No, Anong no? Gusto mo ipakita ko yung convo natin? Sabi mo pa nga, naka-blue na polo shirt ka eh. love, hindi ako yun. Malamang yung fake account na naman yun. What a coincidence naman pala yung fake account na yun, di ba? Sabi na nga ba eh. Nagsisinungaling ka lang last time. Love naman, ba't naman ako magsisinungaling sa'yo? At saka makikipag-meet ako sa'yo, bakit dito pa? Alam ko nandito ka. Tama na kakapalusot mo, Ethan. Huling-huli ka na eh. Hindi nga ako yung may hawak ng account na yun, bakit ba ayaw mo maniwala? Ah, so ikaw pa yung may ganang magtaas ng boses. Hindi, nabigla lang ako, nagpapaliwanag lang ako. Totoo nga yung sinabi nila. Kung sino pa yung may kasalanan, siya pa yung madalas ang galit. Excuse me. Teka lang, love, saan ka pupunta? Love, sandali lang, hintay mo ako. Sir, excuse me po hindi pa po bayad yung order niyo eh. Wait lang kuya, punta ko lang girlfriend ko, babalik ako, promise. Ako sir, pasensya na Hindi po pwede eh. Malilintikan po ako niyan. Teka, saan na ba yung wallet ko? Bad trip. Nadala niyo yung wallet ko. Miss naman. Well deserved. Bye. Love, sagutin mo na yung tawag ko. The number you have dialed is now unattended. Please try your call later. Ay, sagutin yung tawag ko. Paano kaya to? Ethan, anak, ano nangyayari? Bakit parang tarantang-taranta ka? Pa? Buti naman dumating ka na. May pera ka ba ngayon? Meron. Bakit? Pakibayaran mo na yung nakuha namin. Habulin ko na si Janine. Ha? Bakit? Mamaya ako na sasabihin. Iwan ko muna kayo Oo, sige. Bilisan mo at nang maabutan mo. Janine! Love! Love, hintayin mo naman ako. Bakit ba sinundan mo pa ako? Ano, hindi mo man ba ako kakausapin? Wala akong ganang makipag-usap sa sinungaling. Akala ko ba hindi ikaw yung may hawak ng account na yun? Hindi nga. Eh bakit ka nakikipag-meet? Tinapat mo ba talaga na nandun ako ha? Yun na nga eh. Maglolo ko na lang ako, tatapat ko pa na nandun ka? Hindi mo ba naisip yun? Magulong isip ko ngayon. Huwag mo muna akong kausapin. Mukha nga. Mukhang magulo nga rin yung isip mo eh. Mas pinaniniwala mo pa yung babaeng hindi mo kilala kaysa sa akin. Magulo pala isip ko eh. Bakit hinabol mo pa ako? O sana nga hindi na lang eh. Sana hindi na lang kita hinabol. Nagmukha lang akong tanga dito sa mall. Ang dami nakatingin oh. Alam mo, kung ayaw mo talaga maniwala sa akin, bahala ka. Sa totoo lang Janine, disappointed ako eh. Hindi ako makapaniwalang ganun kalit ang tiwala mo sa akin. Na mas naniniwala ka pa sa taong hindi mo kilala kaysa sa akin na matagal mo na nakakasama. Hindi ko alam kung papaanong nalaman ng babae na nandun ako sa mall at kung ano ang kulay ng suot kong damit. Sa buong buhay ko kahit kailan, hindi ako gumamit ng dating app o nakipaglandian online. At mas lalong hindi ko gagawin yun habang committed ako sa isang relationship. Pakiramdam ko tuloy para akong pinaglaruan. Parang may isang taong nananadya na gawin ang lahat ng ito. Kung ano man ang intensyon niya, yun ang hindi malinaw sa akin. Pero alam niyo ba kung saan ako mas nagulat? Walang iba kundi sa naging reaksyon ni Janine. Matagal-tagal na rin kaming in a relationship ni Janine kaya sigurado kung alam niya kung gaano ako katapat sa kanya. Alam niyang hindi ako mapaglaro pagdating sa pag-ibig. Kaya ang sakit para sa akin na malaman na ganun pala kaliit yung tiwala niya na ibinibigay sa akin. Na after all, madali lang palang masisira ng isang maliit na issue ang pagsasama naming dalawa.
Nauwi nga sa breakup ang huling pag-aaway namin yun ni Jenny. Pareho na rin kasi kaming nasasaktan. Nasaktan siya sa maling akala at ako naman nasaktan sa reaksyon na ipinakita niya at sa lahat ng naging pagtrato niya sa akin. Ramdam ko naman na alam niyang nagsasabi ako ng totoo, pero dahil na lang din siguro sa pride, ay hindi inalam o hindi maamin ni Janine na nagkamali siya. Mas lalo namang hindi ako aamin sa isang kasalanan na hindi ko naman talaga ginawa. Kaya hanggat hindi siya natatauhan, ay hindi ako makikipagbati at makikipagbalikan sa kanya. Habang nag-aalala ako sa estado ng relasyon namin ni Janine, ay hindi ko na rin mapigilan ang sarili kong mapaisip kung sino ang may hawak ng peking account na yon sa dating app. At kung bakit alam niya ang mga tungkol sa akin, lalong-lalo na nga ang lokasyon ko. Gusto kong malaman kung papaano niya nakuha ang mga impormasyon ko at kung ano ang pakay niya sa paggamit nun. Gusto kong mahuli kung sino man siya. Kaya naman, isang bagay ang naisipan kong gawin. Tagal naman nun, kanina pa ako dito eh. Yun, sa wakas dumating din. April! April, dito! Uy, Ethan! Sorry ha, ang dami ko pa kasing ginawa sa bahay eh. Okay lang, buti nga dumating ka eh. Pinagbigyan mo yung pakiusap ko. Alam mo, sa totoo lang, hindi alam ni Janine na nakipagkita ako sa'yo. Baka mamaya magalit pa yun pag nalaman niya. Okay lang, wala naman na kami. Kahit na, pangit pa rin tignan. At saka, for sure, ayaw na nakikipag-usap ako sa'yo. So, ano bang ganap? Ganito kasi April. May ipapakiusap akong malaking bagay sa'yo. Ano yun? Di ba sabi mo nakita mo ako sa dating app? Oo, bakit? Nag-swipe right ka ba dun sa account na yun? Hindi. Ba't ako magsuswipe right? Okay ka lang? So, hindi mo nakachat yung account? Siyempre hindi. Teka, sure ka bang hindi talaga ikaw yun? Hindi nga ako yun, promise. Eh bakit alam yung lahat ng details mo? Yung birthday mo, location, complete name. Yun nga rin pinagtataka ko eh. Pwede kasing matagal na ako minaman-manan nung may hawak ng account na yun. O kaya baka naging kaklose ko dati, ewan ko. Ibig sabihin, kung totoo yung sinasabi mo, nag-break kayo ni Janine nang dahil sa maling dahilan? Parang ganun na nga. Ay. Sorry ah. Hindi ko naman kasi alam na hindi talaga ikaw yung may hawak ng account na yun. Eh, dapat pala hindi ko na lang sinend kay Janine. Okay lang. Buti ka nga naniwala ka na hindi ako yun. Samantalang si Janine. Ayun ako. Okay, so para makabawi sa'yo, gagawin ko kung ano man yung ipapakiusap mo sa akin. Buti naman kung ganun. So, ano nga yun? Pwede mo bang iswipe right yung fake account na yun? Isa-swipe right ko yung impostor na account na yun? Oo sana eh. Eh pero na-swipe ko na nga, di ba? Hindi ka ba pwedeng gumawa ng paraan para lumabas ulit sa dating app mo yun? Unless gumawa pa ako ng isa pang account. Pwede ba? Pero kahit nagawin ko yun, wala rin namang kasiguraduhan na lalabas ulit siya sa results ko. Kahit na, kung wala talaga okay lang. Ang importante nag-try tayo. Please? O sige, assume natin na nakita ko siya tapos nag-swipe right nga ako. Eh paano kung siya naman yung nag-swipe left? Kung nag-swipe right tapos hindi kayo nag-match, doon ako titigil sa pangulit sa'yo. Alam mo, pwede namang ikaw yung gumawa nun eh. Gumamit ka ng peking account. Pero kasi, mas kapanipaniwala talaga kung babae yung makakachat ng user na yun eh. So, meaning, gusto mong i-chat ko pa siya in case na mag-match nga kami? Oo sana. Tatanungin kong utang na loob, promise. Eh, kano katagal? Hanggang kailan? Hanggang sa ma-reveal na siya sa totoong identity niya. Fine. Sige, pero hanggang dun lang ha. Oo, promise. Alam mo naman ako, marupok ako sa mga ganyan. Baka mamaya ma-inlove pa ako dun sa user na yun. Malay mo naman, ito yung chance mo para magka-love life. Sira! Mahal na mahal mo talaga si Janine, no?
gagawin mo lahat ng to para lang patunayan sa kanya na hindi ikaw yung may-ari ng account na yun. Oo, ganun ko siya kamahal. Paano kung hindi ka pa rin niya balikan? Ang importante, nilinis ko yung pangalan ko. Ayoko lang din kasi yung inaakusahan niya ako sa isang bagay na hindi ko naman ginawa. Huwag kang mag-alala. Gagawin kong lahat para matulungan ka. Pero, walang kasiguraduhan to lahat Basta kung ano lang yung kaya ko, hanggang dun lang. Okay lang, masaya na ako dun. At least may naniniwala sa akin. Ayoko lang din talagang tumigil hanggat hindi ko nalalaman kung sino yung hayop na nagpapanggap na yun. Kung hindi dahil sa kanya, edi sana hindi kami nag-break ni Janine. Hindi sana nasira yung relasyon na matagal kong iningatan. Ay pinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat na makakaya ko para mahuli kung sino man ang taong gumagamit ng impormasyon ko. Gusto kong patunayan kay Janine na nagsasabi ako sa kanya ng totoo hindi lang para ipahiya siya, kundi para patunayan na sa loob ng ilang taon ay nananatili pa rin akong tapat sa kanya. Mabuti na lang din at may taong naniniwala sa akin. At yun ay walang iba kundi ang kaibigan niyang si April. Ang taong unang nakakita ng peking account ko sa dating app. Gumawa ng panibagong account si April sa dating app at pagkalipas lang ng ilang araw na pagsiswipe ay nakita niya rin yung peking account na nagpapanggap na ako. Nag-match sila at nag-usap ng matagal sa chat. Ang sabi niya maayos naman daw kausap ang may hawak ng account na yon, kaya sinakyan niya na lang yung mahabang convo. Hanggang sa naintriga na rin siya kung sino nga ang nasa likod ng account. Nagpatuloy ang peking connection nila hanggang sa dumating na ang araw na pinakahihintay ko. At yun ay ang pagpayad ng peking user sa isang meet-up. Ethan! April! Ano, ready ka na? Oo, ready na ako. Okay, let's do this. Hulihin na natin yung mokong na yun. Talagang nagpaganda ka pa Syempre naman. Panindigan na natin yung paghihigante, di ba? Salamat Hanggang dito sinamahan mo talaga ako. Wala yun. Para sa'yo to, tsaka sa best friend ko. Alam ko naman na love niyo yung isa't isa. Alam mo, Ethan, sinabi ko kay Janine yung tungkol dito. Sinabi mo? Ang alin? Na tinutulungan kitang mahuli yung gunggong na gumagamit ng profile mo. Ano sabi niya? Wala. Sabi niya lang, i-update ko daw siya kung ano yung magiging resulta. Naniniwala na ba siya na hindi ako yun? Parang. Alam mo, sa tingin ko, hindi mo naman na kailangan patunayan sa kanya yun Kailangan nyo lang mag-usap na dalawa. Salamat Kahit pa paano, pinagaan mo yung loob ko. Pero sa ngayon, gusto ko lang talaga munang mahuli kung sino man tong impostor na to Ayaw nga pala. May mission nga pala tayo. Akala ko magpapayuhan na lang tayo dito So, anong update sa kachat mo? Ang usapan namin, doon kami magmi-meet sa coffee shop. So, ganito game plan natin. Makikipag-meet muna ako sa kanya, tapos kapag nasa table na kami at medyo gumanda yung usapan, magsi-CR ako at tatawagan kita. Saka ka na pupunta, okay? Okay, game. Game. Tagal naman tumawag na April. Mukhang nag-enjoy na yata sa kadate niya. Ayun, sa wakas. Hello, April? Akala ko di ka natatawag Sorry naman, nahirapan ako magpaalam mag-CR Baka kasi magalit yung kausap ko. So ano, kilala mo ba siya? Hindi pero feeling ko magugulat ka. Bakit naman? Basta pumunta ka na lang dito. Ngayon na? Oo, 5 minutes, hintayin mo lang ako makabalik sa table. Oo, sige. Hoy, bilin ko sa'yo wag na wag kang mananakit na tao. Baka naman mamaya makapatay ka pa. Hindi ko may papangako yan. Ito naman Ang tagal kong hinintay tong chance na to, April. Oo, sige. Basta wag na wag kang mag-eskandalo. Baka mamaya may mag-video sa atin, mag-trending pa tayo. Ayoko naman sumikat for bad reasons, no? Sisikapin ko. O sige na, babalik na ako sa table. Hintayin kita. Okay. Humanda ka sa aking impostor ka. Saan kaya nakaupo yun?
Ang laki pala nitong coffee shop na to. Ethan! Ayun, teka. Bakit parang, Ethan, Papa? Anong ginagawa niya rito? Papa mo? Oo, magkakilala kayo? kaibigan siya ni Janine. Kayo, paano kayo nagkakilala? Ethan, siya yung... Kayo yung manlulokong gumagamit ng picture at pangalan ko sa dating app? Nagulat nga rin ako na may edad na pala yung kachat ko. Pero hindi ko naman inakalang papa mo pala. Ethan, anak, magpapaliwanag ako. Bakit? Anong trip nyo? Excuse me, maiwan ko muna kayo ha. So pangilan na to? Pangilan babae na yung nakamit up ninyo sa dating app na yan nagamit yung picture ko? Anak, sa totoo lang, sa April yung una. Talaga? Paano ko maniniwala sa inyo? Wala rin namang nagtatagal sa mga nakausap ko Kasi nga hindi ako nagpapakilala. Bala ko sana magpakilala na lang ako kapag nakita na kami ng personal. Papa naman? Anak, pasensya na. Alam mo namang matagal na akong walang karelasyon Siyempre kahit papano gusto ko rin naman ng may makakasama sa buhay. Nung natutunan ko yung mga online na yan, sinubukan ko na. Pero pwede nyo naman gamitin yung totoong picture nyo yung pangalan ninyo. Para wala kayo nilolokong tao. Di pa kayo nakasira sa relasyon ng iba. Baka kasi walang magka-interest sa akin kung makita nilang matanda yung kachat nila. Ay, nakakainis! Ethan, anak! Ethan! Siguro naman kahit sino ay magugulat sa bagay na natuklasan ko, hindi ba? Sino mag-aakala na ang taong nasa likod pala ng peking account na yun ay walang iba kundi ang sarili kong ama? Sa totoo lang, natutuwa akong malaman na unti-unti na siyang natututo sa paggamit ng makabagong teknolohiya tulad ng cellphone at iba pang mga gadget. Pero hindi ko naman inakala na hantong sa ganito ang lahat. Alam ko rin namang wala siyang masamang intensyon at gusto niya lang din na makahanap ng makikilala sa internet gaya ng mga kwentong naririnig niya sa ibang tao. Pero nangyari na ang nangyari. At wala na akong magagawa pa kundi ang turuan na lamang siya ng responsableng paggamit ng cellphone at ng internet. Nahiya na rin akong sabihin kay Janine ang totoo. Paano ko nga naman kasi sasabihin sa kanya na si Papa ang nasa likod ng peking account? At isa pa, sigurado naman akong ikikwento sa kanya ni April ang mga nangyari. Ipapabaya ko na lamang sa kanya ang desisyon. Kung makikipag-ayos ba siya sa akin o hindi, lalong-lalo na. At saka, nakakasiguro din naman ako na kahit hindi ko patunayan kay Janine, ay alam niyang hindi ko siya magagawang lukohin. Grabe tol, no? Hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon. Hindi makapaniwala na yung AirPod mo na dating walang kaalam-alam sa mga gadget, ngayon may sarili ng dating app. Hanep. Kaya nga nagsisi ka ba na tinuruan mo siya? Hindi naman kasi mas convenient na rin Mas napadali yung communication tsaka pagpapadala ng mga kailangan. Kaso, dahil din sa pagkatuto niya kaya ka nawala ng girlfriend. Hindi naman mawawala sa si Janine kung talagang para sa akin siya. Alam mo yun, kahit na magkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan, hindi naman niya ako susukukan kung talagang mahal niya ako Totoo yan. Kaso, ang daling sumuko ni Janine no? Palagay mo, magkakabati pa kayo? Yung totoo? Oo naman, confident ako dyan. Maniwala ka sa akin. Siya pa yung hihingi ng sorry kasi marirealize niya na mali siya. Kailangan na ng konting time. Paano kung hindi mag-sorry? Di balik tayo sa sinabi ko kanina na hindi naman siya mawawala kung para talaga siya sa akin. At kapag nawala siya sa akin, di magde-dating app na rin ako, diba? Sali mo na ako dyan. Tagal ko ng single Maturo tayo kay Airpat.
Parang may bisita si Papa. Nakabukas lahat ng ilaw sa sala. Hindi kaya mainuwi ng babae to? Pa? Ba't nakabukas lahat ng ilaw? Gabi na. Hi. April? Kumusta? Ginagawa mo dito? Huwag mo sabihin sineryoso mo yung pagchat ninyo ni Papa. Sira, may sinamahan lang ako. Sino? Nag-CR lang saglit. Naihiyata sa kabay. Ako ba pinag-uusapan ninyo? O ayan, speaking of the devil. Janine? Naku, pasalamat ka sa akin, Ethan. Nakumbinsi ko rin siyang makipag-ayos sa'yo. Mahaba-habang pakiusapan pa yung nangyari, mapapayag ko lang yan. Ganon? So ibig sabihin napipilitan lang? Wag na lang pala kung napipilitan lang. Teka lang, Ethan. Magsusorry sana nga ako eh. Baka napipilitan ka lang eh. Hindi nga. Ba't parang galit? Hindi Hindi ako galit. Tara, doon tayo sa labas mag-usap. Okay. Himala, sorry ka? Na-realize ko kasi na ako naman talaga yung mali. Ang liit ng tiwala ko sa'yo. Tapos, hindi ko pa pinakinggan yung side mo. Mas naniwala ka pa sa taong hindi mo kakilala. Mas naniwala ako sa taong hindi ko kilala. At iniisip mo na kaya kong saktan at lokohin ka. At inisip ko na kaya mo akong saktan at… Teka, pinapamukha mo ba sa akin yung mali ko? Yep, tandaan. Ikaw ang nagsusorry dito. Okay, fine. Ako na yung mali. Sorry. Sana mapatawad mo ko. At saka… Sana bumalik na tayo sa dati. Bakit ka natatawa dyan? Wala. Tama kasi yung hinala ko eh. Na ikaw yung magsusorry. Hindi ako nagkamali. Mahal mo nga ako. Sus, kilig naman tumbong mo. Medyo. So, bati na tayo? Okay, sige. Tinatanggap ko na yung sorry mo. Baka umiyak ka pa eh. Hirap mo pa naman patahanin. Tara na sa loob. Ipapakilala kita doon sa impostor na gumamit ng account ko. Kilala ko na. Umamin na sa akin. Ayun, buti naman. Salamat, Janina. Salamat at bumalik ka. Pagkatapos nga ng lahat na nangyari ay nagkaayos at nagkabalikan din kami ni Janine. Aminado naman siyang pinangunahan lamang siya ng pagkapraning at kaunting pride kaya ganun ang naging reaksyon niya. Alam kong sincere siya sa paghingi ng tawad at ginagawa niya rin naman ang lahat para makabawi nga sa akin. Si Papa naman, nagkaroon na rin kahit papaano ng kumpiyansa para gamitin ang sarili niyang identity sa internet. Kung makahanap man siya ng mamahalin sa dating app na yon, ayos lang naman sa akin. Pero palagi pa rin ako nakabantay sakaling matapat siya sa masama ang balak sa kanya.